Totoo ngang may sapusa ka! May agimat ka palang hayop ka! Kaya hindi ka mamatay-matay! Ngayong alam mo na! Kaya kahit anong dami nyo, hindi ko kayo aatrasan! Uubusin ko kayong mga hayop kayo! Story time. Ang kwentong ito ay base sa tunay na karanasan ko nung kabataan ko pa, kung saan nagtataglay ako ng isang agimat. Pero kakaiba to sa mga kwentong narinig nyo na. Hindi kasi ako lumalaban sa mga aswang o maligno dahil ang mga nakalaban ko ay kapwa ko rin tao. Napasok kasi ako sa mundo kung saan ang mga tao ay daig pa ang demonyo at halimaw sa sobrang kasamaan. Pasensya na kung hindi ko babanggitin ang eksaktong petsa, pangalan at lugar kung saan nangyari ang karanasan kong to dahil masyadong masela ng kwentong ibabahagi ko sa inyo. Alam naman siguro natin na masyadong magulo ang politika sa ibang panig ng ating bansa at dahil katatapos lang ng eleksyon ay muli kong naalala ang karanasan kong hindi ko kailanman makakalimutan. Tawagin na lang niyo akong Aldo. 81 years old na ako ngayon. Nakilala ako sa lugar namin sa isang alias at dahil ayoko mabuko ang aking tunay na pagkatao ay itago niyo lang ako sa alias na Cap 45. Hindi naman to nalalayo sa tunay kong pagkatao dahil nung araw ay palagi ako may sukbit na kalibre 45 sa bewang ko. Ang agimat ko ay tinawag kong baluti sa dughan dahil ito'y proteksyon ng buong katawan laban sa bala ng barel. Nakuha ko ang agimat na to nang minsang nag-aararo ako sa bukid. Katirikan ng araw noon nang biglang nagkulimlim at bumuhos ang napakalakas na ulan. Napatakbo ako papunta sa kubo para sumilong at pagkatapos ay sumilip sa maliit na bintana. Dumadagundong ang napakalakas na kulog kasabay ng pagguhit ng napakatalim na kidlat. Kitang-kita ko ang pagtama ng nakakasilaw na liwanag sa puno. Ang tawag sa puno na yun sa amin ay tuod. Nang humupa ang ulan, pati ang pagkulog at kidlat ay agad kong pinuntahan ng punong nakidlatan. Umuusok pa to dahil sa pagtupok dito ng kidlat. Kitang-kita ko ang isang maliit na batong nakabaon sa katawan ng puno. Sinungkit ko to gamit ang itak at inlagay sa aking bimpo. Ang batong nakuha ko ay tinatawag na pangil ng kidlat. Albularyo ang tatay ko kaya may alam siya sa mga mutya at agimat. Siya ang nagsanay sa akin sa paggamit ng agimat kong to. Itinuro niya sa akin ang mga orasyong magagamit ko, pati na rin ang tamang pag-aalaga sa pangil ng kidlat para manatili ang bisa nito. Buong akala ko ay swerte ang dala nito sa akin, pero hindi ko akalain na ito pala ang magbibigay ng napakalaking pagsubok sa buhay ko. Kasi may nakaalitan ako noon na isang dayo sa amin dahil lumagpas siya ng lupang pinagkukoprahan namin. Ang simpleng alitan na to ay lumaki ng lumaki dahil kahit ang mga punong niyog sa lupa namin ay inaakyat niya na rin. Kaya matapang to dahil alam kong may agimat din to kasi ramdam ko ang lakas ng agimat niya at alam kong ganun din siya sa akin. Kaya naman tuwing magkikita kami ay laging nauuwi lang sa away. Walang gusto magpatalo kahit na nagkakabaranggayan na kami. Pinipilit niyang kasama ang lupa namin sa lupa ng amo niya. Hanggang isang araw ay muli kami nagkasalubong at tinutukan niya kagad ako ng barel. Siyempre, wala akong nagawa kundi hugutin din ang itak ko para lumaban. Dito ko unang naranasan ang bisa ng agimat ko. Nagawa ko kasing iwasan ang bala ng baril niya na tatama sa akin. Sumugod din ako at mabilis na tinaga ang braso niya. Katulad ko ay makunat din ang balat niya dahil protektado din siya ng kabal at kunat. Hanggang binulungan niya ng orasyon ng baril niya. Pero bago niya tumuling maitutok sa akin ay sumugod na ako at tinaga siya ulit. Umuusal na ako ng orasyon nito kaya mas may pwersa ng pagtaga ko. Napuruhan siya pero hindi nito ininda. Kaya naman hindi na ako tumigil sa pagtaga ng paulit-ulit sa kanya. Ayokong bigyan siya ng pagkakataon na mapatay niya pa ako. Kaya inunahan ko na siya. Nagtamo siya ng maraming taga at nang tingin ko'y patay na siya ay dito lang ako natauhan. Hindi ako makapaniwala nito na nagawa kong pumatay ng tao. Dahil dito, agad ako nagpunta sa mga pulis para isuplong ang sarili ko. Itinuro ko sa mga pulis ang pinag-iwanan ko sa bangkay ng lalaki. Pero pagdating namin sa lugar, ay wala na to. Wala rin kahit anong bakas ng krimen ang makikita rito. Pero kahit ganito, pansamantala akong ikinulong para maghintay na may mag-report na namatay o pinatay. Pero lumipas ang ilang araw, walang nag-report tungkol sa bangkay. Kaya wala ring maikakaso sa akin. Dahil dito, pinalaya ako ng mga pulis.
dahil sa pag-aakalang nababaliw lang ako nito. Pagka-uwi ko sa amin ay sinabihan ako ng mga kaanak ko na lumayo muna dahil baka buhay pa yung antingerong nakalaban ko. Baka raw balikan ako nito, kaya para makaiwas sa gulo ay umalis na lang daw muna ako sa lugar namin. Dahil dito, pumayag ako. Kaya napadpad ako sa karatig baryo lang namin. Pumasok ako dito bilang trabador sa koprahan. Kahit paano ay naging payapa ang buhay ko rito hanggang sa makilala ko ang babaeng naging asawa ko na rin. Ang asawa ko ay nabibilang sa angkan ng mga politiko. Ang biyanan ko kasing lalaki ay dating kapitan sa baryong to, pero tinalo siya ng kapitan na siyang bagong namumuno. Ang ilan sa tiyuhin naman niya ay mga barangay tanod. Akala ko ay tahimik at payapa ang lugar na to, pero hindi ko akalain na sa liblib na kabundukan na to ay nagtatago ang mga takas na kriminal o kaya ay mga wanted sa batas. Mistulan silang mga tulisan na kapag pumunta sa kapatagan ay nagnanakaw ng mga alagang hayop ng mga tao. May mga lasenggo rin pala sa baryong to. Masyado lang ako nakulong sa koprahan ng amo ko kaya hindi ko makita ang buhay sa labas. Kaya nang tumira na ako sa lupang pag-aari ng angkan ng asawa ko, ay dito ko na nakita kung gaano kagulo ang baryo namin. Napapalaban na rin ako sa mga lasenggo at siga rito. At dahil dito, nakita ng binan ko ang kakayahan kong lumaban. Kaya kinausap niya ako. Aldo, bakit hindi ka tumakbong kapitan ngayong taon na to? Nakikita akong matapang ka at kaya mong ituwid ang baluktot na kalakaran sa baryong to. Walang ibang maglalakas loob na kumalaban sa kapitan natin kundi ikaw lang. Nako, wala po akong alam sa politika, tay. Nandito naman ako. Gagabayan kita. Kailangan kasi ng baryong to ang isang kapitan na malakas at matapang. Dumadami na ang mga siga dito na naghahari-harian. Kinakaya na lang nila lahat kahit ang mga barangay tanod natin. Ang kapitan naman natin ay mukhang takot din lumaban. Kaya walang nagbabago sa bayan natin. Sa totoo lang po, ayoko sana ng magulong buhay. Ayoko po sa mundo ng politika. Hindi ka ba natatakot para sa magiging anak nyo ng asawa mo? Gusto mo ba siyang itira sa baryong to na punong-puno ng mga sigat basagulero? Maganda ngayon pa lang ay maputol na ang pagsisiga-sigaan ng mga yan para maging ligtas sa mga kabataan sa baryo natin. Sige po, tay. Pag-iisipan ko po. Ayoko sanang maulit ang nangyari sa akin. Ayokong tuluyang makapatay ng tao. Lalo na marami ang mga wanted na nagtatago sa kabundukan na to. Idagdag mo pa ang mga siga na naghahari-harian sa lugar namin dahil lang hawak sila ng politiko. Pero gusto ko rin naman baguhin ang baryo namin. Gusto kong ligtas ang baryo namin para sa mga anak ko. Kaya naman ang sumunod na eleksyon ay tumakbo ko bilang kapitan sa baryo namin. Dahil kilala nga rin ng pamilya ng asawa ko sa baryong to ay maswerteng nanalo ko. At ako ang sumunod na naging kapitan del baryo. Kamay na bakal ang pinairal ko sa mga lasenggo at sugarol na nagsisiga-sigaan sa lugar namin. Hindi kasi uubra sa kanila ang demokratikong pamamaraan ng pagdidisiplina. Ginawa ko ang lahat na makakaya ko para patinuin ng mga siga at lasenggo. Ang mga kriminal namang nagtatago sa kabundukan ay inire-report ko sa nakakataas sa amin. Sumasama pa ako sa mga pulis para masigurong mahuhuli sila. Maraming tao ang natutuwa sa ginagawa ko, pero marami rin ang nagalit sa akin. Lalo na yung mga nasasagasaan sa ginagawa kong paglilinis sa baryo namin. Dahil dito ay nagkaroon ako ng mga kaaway. Kaya palagi akong may sukbit na kalibre 45 barel sa bewang ko. Katulad na ng isang araw ay may nagreklamo sa barangay. May nagiinuman na naman daw at nanghihingi ng pera sa mga taong dumadaan. Hoy! Hindi ba sinabi ko sa inyong huwag kayo sa gilid ng daan nagiinuman? Pero bang pakialam mo? May pakialam ako dahil may nag-report sa amin na lahat ng dumadaan dito ay hinaharang nyo para kikila ng pang-inom nyo. Kaya nga pinagbawal ko ng pag-inom sa labas ng bahay eh. Kung gusto nyo mag-inuman, dun kayo sa loob ng bahay nyo para wala kayo na peperwiso. Abay gago pala ito eh. Nanalo ka lang na kapitan, yumabang ka na. Hindi sa pagmamayabang brother. Gusto ko lang ayusin ang baryo natin. Abay dahil sa katulad nyo, takot na ang ibang tao na pumasok sa baryo natin. Baryo daw tayo ng mga siga. Ang dami mong satsat. Dati naman walang bawal-bawal dito eh. Hoy, umayos ka, siga ka ba? Kung kaya niyong takutin ng dating kapitan, pues ako hindi. Magsuwi na kayo. Kung ayaw namin, magagawa ka ba? Agad kong dinakot ang t-shirt ng lalaki na to at hinila palapit sa akin. Binitbit ko siya gamit ang isa kong kamay at halos napaangat siya sa lupa. Hindi sila makapaniwala sa lakas ko. Kaya naman ang ibang mga kasama ng lalaking lasing na to ay nag-atrasa na. Kap, pasensya na. Sige na, uuwi na kami. Bitawan mo na yan. Magatuwag ang potsa. Nag-iisa ka na lang, ang tapang mo pa. Kung ayaw mo sa pamamalakad ko, umalis ka sa baryong to.
Ay, may araw ka rin sa aking hayop ka! Umalis ang lalaking lasing pero dinuro-duro niya muna ako habang pinagmumura. Dadamputin na nga sana siya ng mga tanod na kasama ko pero sinenyasan ko na sila na wag na. Pero kapag umulit pa to, talagang sa presinto na ang bagsak niya. Kap, mag-ingat ka sa taong yun. Balita ko, may anting-anting daw yun kaya malakas ang loob eh. Hayaan niyo siya. Hindi ako natatakot sa kanya. Huwag lang siyang gagawa ng mas malalang kalokohan dito dahil may kalalagyan talaga siya. Akala ko nasinda ko na yung lalaking lasenggo. Yung pala ay pinagpaplanuhan niya na pala akong tambangan. Para mapanood ang buong video, pumunta lang sa aking YouTube channel at hanapin ang video na to.